Salam-salaming what's up mga kasoya? Suhan niyo kami sa araw na to na kung saan ipapakita namin sa inyo ang bagong content namin. Ito ang dahon ng sasa at prutas ng sasa. Ibig sabihin ito yung tinatawag na nipa fruit. At makikita rin dito kung paano itanim ang prutas ng sasa para maging dahon ng sasa. Ano ba itong dahon ng sasa at prutas ng sasa? So let's watch this. So let's start. So ngayon mga kaisan is magkano natin yung fruit mismo ng nipa. O sa amin, ang tawag sa amin is pungo. Okay. So ito na mga kasoy yung nipa fruit or prutas ng sasa. Ang tawag sa amin yan ay pungo. Itong nipa fruit or prutas ng sasa ay pwede po siyang kainin mga kasoya. Ipapakita ko sa inyo mga kasoya kung paano natin kunin itong prutas ng sasa o nipa fruit mismo dyan sa katawan or dahon ng sasa. At kung ano ang masarap na luto dito sa nipa fruit mga kasoya. So ito na naman po ang dahon ng sasa mga kasoya. So itong dahon ng sasa ay hindi basta-basta dahon lang. Dahil maraming pakinabang ang makukuha dito sa dahon ng sasa. Tulad ng paggawa ng bubong ng bahay or dingding ng bahay. At ipapakita din po namin sa inyo mga kasoya kung paano siya gawing bubong ng bahay or atip at dingding ng bahay sa next episode po namin. So ayun na mga kasoya, so nakalubog na sa lupa yung prutas ng sasa. Ibig sabihin na itanim na yung prutas ng sasa dito sa lupa. At kung mapapansin natin mga kasoya, itong isang prutas ng sasa ay patay siya nakapwesto. Samantala itong isang prutas naman ay pahiga. At kung mapapansin natin itong pangatlong prutas ay hindi siya nakalubog sa lupa. Bakit nga ba? Nabubuhay din ba sila? Kahit magkakaiba yung pagkapwesto sa lupa yung prutas ng sasa. Yes, of course. Nabubuhay din ito kahit magkakaiba-iba ang pagkapwesto ng pagkahulog ng prutas sa lupa. Dahil madali lang tutubuan ng ugat basta nakalatag lang yung prutas sa lupa. At dapat malambot ang lupa kung saan siya tumutubo. Dahil dito sila nabubuhay at kung mapapansin natin ay matataba ang katawan ng sasa at mas malalapad ang dahon nito. At kung sa tubig or sa ilog tumubo itong tinatawag na sasa, ay mapapansin natin na payat ang katawan ng sasa at maliliit ang dahon nito. At ang prutas ng sasa na ito ay hindi na siya kailangan itanim ng tao. Dahil kung sa ito nahulog sa lupa kung hindi masyadong prutas, kaya kung saan siya nahulog ay doon na siya tumutubo. So yun mga kasoya, so abangan ang part 2 na episode na ito kung paano natin kunin ang prutas ng sasa o nipa fruit at kung ano ang masarap na luto dito para mas lalong sumarap. At shoutout sa lahat ng sumusuporta sa dati at bagong followers po namin. At kung gusto nyo ang mga ganitong content, pag-share at follow ang FB page po namin. So kami ang Iranong vlogger na nagmula sa Bagados, Cotabato City, Team Soya.